Natuwa naman si Chumo at umalis na sila agad para hanapin ng Zuanyuan Chalcedony. Hanapin nila ito ng mabilis. Agad naman na inilabas ni Mo Shanshan ang Wanhua Plate at ito'y lumutang sa ere para ituro ang kanilang hinahanap na treasure. Mahahanap ng Wanhua Plate kung saan nagtatagpo ang mga ugat ng lupa sa lihim na kaharian. Iyon ang pinakamagandang uri ng kapaligiran para sa paglago ng Zuanyuan Chalcedony. Sa mga oras na ito ay sinusundan nila kung saan patungo ang Wanhua Plate. Nalipat naman tayo ng eksena ay nagsimulang iunat ng pakpak ng halimaw. Dahil may naramdaman ito. Ang aura ng susi ay mabigat at nalaman din ito kung saan ito banda, at inutusan nito ang kanyang alagad na dalhin nila sa kanya ang susi. At sabay hawi ng pakpak nito ay nabalutan ito ng malakas na hangin. Sa kabilang banda, ay patuloy pa rin silang naglalakbay habang sinusundan ang direksyon ng Wanhua Plate, ngunit sa hindi nila inaasahan ay biglang inatake ang isang lalaki sa kanilang likuran na ikinabigla nila. Nalaman ito agad ni Chumo na isang ferocious beast ang umatake kaya sinabihan niya ang lahat na maghanda at mag-ingat. Pinalibutan naman nila ang kanilang kasama na nasugatan matapos itong atakihin ng beast. Napapasigaw naman ang lalaki dahil sa sakit ng kanyang natamong pinsala at may lumalabas na bula sa kanyang bibig. Naalarma naman si Mo Shanshan dahil napagtanto nito na ang beast ay isang poisonous. Biglang umatake ang beast habang sa iba ang atensyon ni Chumo. Ngunit agad naman niya itong naramdaman at ito'y napabalikwas ng tingin kung saan ito umatake. Bago man makalapit ito ay sinalubungan na ni Chumo ng kanyang espada at kanyang hinampas ito sa ulo ng beast at ito'y tinamaan, bumagsak naman ang beast matapos itong tamaan sa ulo. Subalit nanlaki naman ang mata ni Chumo. Dahil ang katawan ng hayop ay medyo pambihira, ang kanyang blade ay nakakahiwa ng ginto, ngunit hindi man lang niya maputol ang balahibo nito. Ang halimaw na ito ay tinatawag na Golden Wing Poisonous Fox, Level 2 mabangis na hayop, sinabi pa ng mga martial artist. Hindi ba't ang Golden Wing Poisonous Fox ay isang mabangis na hayop na nabubuhay mag-isa? Ngunit bakit ang dami nila? Agad naman sumugod ng mabilis ang mga fox. At agad din na dumipensa ang mga martial artist, kahit na natatamaan nila ito ay hindi man nila magawang sugatan ito at magasgasan man lang. Napapamura na lang mga ito kung anong dapat nilang gawin. Sa mga oras na ito ay malalim naman ang iniisip ni Mo Shanshan. Na parang yung mabangis na halimaw na umatake sa kanila noong nakaraan, bagamat level 2 pa lang sila, ang lakas at bilis ng kanilang katawan, ay higit na mataas kaysa sa level 2 na mabangis na hayop. Subalit may naririnig naman si Chumo at hindi nito alam kung ano ito, tinatanong nito kung ano ang tunog na iyon, tila may mga tagubilin. Biglang may lumabas na isang beast na raccoon sa lupa sa kinakatayuan ni Mo Shanshan na kanyang ikinagulat, ito ang bagay ang naririnig ni Chumo na nasa lupa. Dumiretso ito sa Wanhua Plate na hawak ni Mo Shanshan at matagumpay naman niya itong nakuha. Subalit sinubukan pa rin umatake ni Mo Shanshan pero agad naman na naiwasan ng beast ito. Hinawakan naman ito ng fox sa likod at kanyang inilipad itong palayo. Wala nang nagawa pa si Mo Shanshan kundi panuurin na lang silang umalis habang iniisip nitong nagkaisa ang raccoon at Golden Wing Poisonous Fox. Subalit biglang lumitaw si Chumo sa likuran ng dalawang ito at hindi niya hahayaang makatakas sila. Hindi naman namamalayan ng beast na nasa kanilang likod si Chumo. Agad naman na hinampasan niya ito ng kanyang espada na tumama sa likod ng fox dahilan para mawalan ito ng balanse. Sa sandaling ito ay nabawi na nila ang Wanhua Plate. Nagsalita naman si Mo Shanshan at sinabihan niya si Chumo na nandito sila para sa Wanhua Plate. May plano sila na nagtutulungan sila sa isa't isa. Napansin naman ito ng ating bida. Dahil may gumagabay sa kanila, at matalino ang mabangis na hayop na ito, ang mabangis na hayop na hindi baba sa level 5 na yun ay awakening ito sa spiritual intelligence. At agad niyang ginamit ang kanyang space perception para tignan kung saan ito nagmamula. At makalipas pa ng ilang segundo ay nakita na niya ito sa malaking puno na nagtatago. Agad ginamit ni Chumo kanyang space transfer at bigla itong napunta sa likod ng ferocious beast na ito. Ito ang mga pinuno ng mga beast para utusan ang kanyang alagad para kunin ang Wanhua Plate. Agad na umatake si Chumo at hinampas nito ang kanyang sandata ngunit naharangan naman ito ng fox gamit lang ang kamay nito. Nagsaad naman si Chumo na ang mabangis na hayop na ito.
Tila may mga katangiang tulad ng tao. Sa paghawi lang ng fox ay madali lamang niya itong naitaboy. Napa-atras naman si Chumo dahil naramdaman nito na malakas ito. Subalit hindi ito lumalaban na ang tanging hangarin lang nito ay makuha ang bagay na nasa kanila. Wika pa ni Chumo, ito ay may katalinuhan at may mga katangian tulad ng tao. Ito ay dapat na hindi bababa sa isang mabangis na hayop na malapit sa antas 5 na mas mababa kaysa sa antas 3. Ito ang unang pagkakataon na nakatagpo siya ng isang ganitong ferocious beast. Sa sandaling ito ay nagsimulang tumakas ang beast na ikinabigla naman ni Chumo, subalit hindi naman hahayaan ni Chumo na makatakas ito at agad niyang ginamit ang kanyang space transfer. At biglang lumitaw ito sa harapan ng beast. Nagpakawala ng isang slash si Chumo nang napakalakas na matagumpay niya itong tinamaan sa dibdib. Mabilis na bumulusok pa ibaba ang beast na tumama sa lupa para yumanig ang kanilang kinakatayuan. Sa oras na ito ay ginamit na ni Chumo ang kanyang sword power at kanyang ipinangsaksak sa dibdib ng beast na sanhi ng pagkamatay nito. Napahawak na lang sa ulo si Chumo. Dahil inubos lahat ng lakas ng espada ng kanyang power para matusok ang katawan nito sa isang wilga, sigurado siyang malapit na sa level 5 ang pisikal na lakas ng mabangis na hayop na ito. Nakita naman siya ni Mo Shanshan at ito'y kanyang nilapitan. At kanyang sinabihan nito na kakaiba lahat ng mabangis na hayop dito, buti na lang andito siya, at kung hindi wala talaga silang pupuntahan. Naging seryoso naman si Chumo at sinabi nito na sa katunayan, ang mga ito ay magkasalungat na mga katangian. Kaya hayaan niya munang suriin ang katayuan ng panloob na enerhiya ng isang ito. At kanyang hahawakan ito. Ngunit biglang nanlaki ang mata ni Chumo dahil naramdaman nito na may umatake sa kanya sa likod. Agad naman na nakaiwas sa huling segundo ang ating bida sa kanyang pagtalon at agad naghanda ulit ang lalaking ito sa kanyang pag-atake at ito'y sumugod. Agad na nagsalita si Mo Shanshan kung ano pinaggagawa ng lalaking ito, kung bakit niya inaatake si Chumo. Ngunit nagsaad din si Chumo sa kanyang isipan na ang taong ito ay may lakas, bagamat nasa tuktok lamang siya ng antas ng martial artist, ang kanyang kapangyarihan sa pag-atake ay papalapit na sa isang martial arts master. At makalipas pa ng ilang minuto ay nagpatuloy sila sa kanilang pagpapalitan ng pag-atake na umaalingaw sa paligid sa tuwing magtama ang kanilang mga sandata. Sa sandaling ito ay napa-atras ang dalawa. At iniisip ni Chumo na pinupuntirya nila ang katawan ng Golden Winged Poisonous Fox at kung may lihim ba tungkol sa mabangis na hayop na ito. At biglang umatake ulit ang lalaki gamit ang kanyang palakol. Habang kalmado lang ang ating bida habang tinitignan niya ito. At ilang sandali lang ay matagumpay naman na nasalag ito ni Chumo. At kanyang ginamit ang Lightning Talent Double Power at magsimulang lumabas ang kidlat sa kanyang espada. At makalipas pa ng ilang segundo ay makikita natin ang resulta na unti-unti nang nag-crack ang palakol ng lalaki. Nakita naman ito ng lalaki at hindi nito inaasahan na ganito kalakas ang ating bida. Naputol naman ang palakol ng lalaki at tinamaan ito sa kanyang mukha para masugutan ito. Sa bilis ng pangyayari ay biglang napunta sa likuran niya si Chumo habang nababalutan ito ng kidlat. Bumagsak naman ang kanyang hawak na palakol na nanahati sa dalawa, at nagsalita naman ang lalaki na muntik na siyang mapatay ni Chumo, subalit nagtataka naman ang ating bida, na ang aura ng lalaking ito ay tiyak na tao, ngunit ito ay talagang may mga katangian ng isang mabangis na hayop. Sa kabilang banda umatake naman si Mo Shanshan sa isang lalaki dahil napagtanto niya na hindi sila kabilang sa Jade House. At sinabihan niya si Chumo na nahuliin niya ang kanyang kalaban dahil hindi ito kabilang sa kanilang grupo. Sa sandaling ito ay biglang may nagpakawala ng dalawang palaso sa kanilang dalawa at agad naman nila itong nakita, at madali lang nila itong naiwasan ng sabay. Tumakbo ng mabilis ang isang lalaki habang may dala itong palaso. Agad niyang pinuntahan ang dalawang kasama nito at sabay hinawakan niya ito sa balikat na agad naman silang nakaalis. Wala naman nagawa ang dalawa kundi hayaan na lang nila silang makaalis. Sa oras na ito ay iniisip ni Mo Shanshan na ang ginamit nila ay ito ay isang space item. Ito ay ma-teleport sila sa malayo, ngunit ang tatlo ay pamilyar ang kanilang mukha sa Jade House, ngunit kahit papaano hindi nila nagawa ang kanilang binabalak. Nagsaad naman si Chumo na pinagdaanan ba nila lahat ng problema para makapasok dito para sa bangkay ng mabangis na hayop na ito?
At anong sikreto ang taglay ng bangkay na ito? Ngunit nalipat naman tayo ng eksena at makikita naman natin ang dalawang na si Sushana at si Liao Yu. Nagsalita naman si Liao Yu habang hawak nito ang damo. Na itong 400 taong gulang na damo sa Tagsibul ay nagkakahalaga ng hindi bababa sa 100,000 yuan sa labas, talagang dumating sila sa tamang lugar sa pagkakataong ito. Nagsalita naman si Sushana. Nakakaiba. Kakaunti na lang ang mabangis na hayop ang nakasalubong nilaan sa daan. At hindi ito normal, sumagot naman si Liao Yu, na hindi ba mas mabuti na makatagpo ng mas kaunting mabangis na hayop, mas madali para sa kanila na mang-alap ng mga mapagkukunan. Subalit may naramdaman naman si Sushana na may paparating na mga martial artist at agad niyang hinawakan sa ulo si Liao Yu na kanyang ikinabigla at sila ay yumuko para magtago. Biglang dumating ang tatlong hangal sa kanilang lugar na kasalukuyang naiinis ang mga ito. At wika pa ng isa na hindi niya inaasahan na si Mo Shanshan at si Chumo na yun mahirap kalabanin. At sabay alis nito ng kanyang suot na maskara, hindi lang nila nakuha ang katawan ng beast. At nalantad din sila sa pagsisikap na iligtas siya. Sa kabilang banda, nanlaki naman ang mata ni Sushana dahil nakilala nito matapos niyang makita ang mga ito. Ang lalaking ito ay si Neiyu. Nasa Grandmaster sa Yehua's escort team. At sinabi pa ni Sushana na hindi ba lahat ng escort team ni Grandmaster Yehua ay sumama kay Grandmaster Yehua para imbestigahan ang kakaibang galaw ng mabangis na hayop. Ngunit sinabi din ni Liao Yu na bakit sila nakasuot ng Jade House clothes. Nagsalita naman si Neiyu na kalimutan na nila ang nangyari. Tila may higit sa isang kakaibang mabangis na hayop sa lihim na kaharian na ito. Hanapin muna nila ang isa. At pagkatapos ay bumalik upang hanapin si Mu Shanshan pagkatapos nilang mahuli ito. Sumagot naman ang isang lalaki na ang layunin nila ay hanapin kung ano ang hahanapin ni Mu Shanshan sa lihim na kaharian na ito. Hindi isang mabangis na hayop, dahil sa mabangis na hayop ang kanilang pagkakakilanlan ay nahayag na ay hindi maganda. Ngunit sinabihan naman siya ni Neiyu na huwag siyang mag-alala, masisiguro niya ito sa kanya na ang halaga ng bangkay ng kakaibang mabangis na hayop na iyon ay higit pa sa hinahanap ni Mo Shanshan sa isipan ng kanilang mga nakatataas. Sa kabilang banda, nagsalita naman si Mo Shanshan. Natama daw si Chumo, dahil nasa level 2 lang talaga ang strength ng ferocious beast na ito pero ang physical strength at evolutionary na katangian ay umabot na sa level 5. Napahawak naman si Chumo sa kanyang baba. At sinabi nito kay Mo Shanshan na naaalala pa ba niya? Noong sinabi niya na tanging ang martial artist na mas mababa sa ranggo ng martial arts masters ang maaaring pumasok sa Wanhua Secret Realm. Mayroon siyang hinala na ang mga paghihigpit sa antas ng lihim na kaharian na ito ay hindi lamang para sa kanilang mga tagalabas, kundi pati na rin para sa kanilang antas ay limitado sa level 2. Agad naman sumagot si Mo Shanshan na ang mabangis na hayop sa mga lihim na kaharian ay karaniwang pinangangalagaan ng lihim na kaharian ng vital energy, paano sila mapipigilan? Subalit hindi naman alam ito ni Chumo ang dahilan. Ngunit napakaraming sikreto sa lihim na kaharian na ito, bilasan nila at hanapin ang Zuanyuan Chalcedony, magiging kalmado na sila sa sandaling makuha nila ito. Sa sandaling ito ay nagpatuloy na sila sa kanilang paglalakad, hanggang napadpad sila sa kuweba dahil ito ang itinuturo ng Wanhua Plate na direksyon. Agad naman na sinabihan ni Mo Shanshan ang kanilang kasamahan na maghintay sila dito at silang dalawa ni Chumo ang papasok sa loob. At nagpatuloy ang dalawa sa paglalakad sa loob ngunit sumasalubong sa kanila ang malamig na hangin. Ngunit napapaisip ang ating bida dahil simula nang pumasok sila, ay wala pa silang nakasalubong na insekto, ahas o paniki, ang vital energy ay umaagos na parang tubig hanggang sa kailaliman. At napahawak ito sa kanyang baba na ang destination ng vital energy, ay ang Zuanyuan Chalcedony. Makalipas ang ilang minuto ng kanilang paglalakad ay natuwa naman si Mo Shanshan dahil nakita na nila ang kanilang hinahanap. Nakita nila ang tubig na nakalutang sa pagitan ng dalawang bato habang napapalibutan ito ng enerhiya. Ito ang tinatawag nilang Zuanyuan Chalcedony. Nilapitan naman ito ni Mo Shanshan at kanyang sinabi na ito ang Zuanyuan Chalcedony isang kayamanan na maaaring nakapag-breakthrough sa mga hangganan ng katawan.
Ngunit sa oras na ito ay binilang ni Chumo kung ilang piraso ang mga ito ay nasa 10 ang bilang ng mga ito. Habang hawak ni Mo Shanshan ang Zuan Yuan Chalcedony ay sinabihan niya si Chumo na kung hindi dahil sa tulong niya, hindi nila makukuha ang mga Zuan Yuan Chalcedony na ito, at gaya ng ipinangako na 5 sa kanila ay sa kanya na ngayon. Agad naman na nagpasalamat si Chumo sa kanya at tatanggapin niya ito. At iniisip nito na 5 sa mga Zuan Yuan Chalcedony na ito ay sapat na upang mapataas ang kanyang kasalukuyang pisikal na lakas nang hindi bababa sa 100,000 Jin. Ngunit sinabihan pa niya si Mo Shanshan na nararamdaman ba niya na ang punto ng pagtitipon ng vital energy dito ay hindi ang Zuan Yuan Chalcedony. Agad naman sumang-ayon si Mo Shanshan. At sambit pa nito ang Zuan Yuan Chalcedony ay dapat na lumaki sa sentro ng Earth Veins, kung saan nagtitipon ng vital energy, kaya paanong ang vital energy gathering point ay wala dito? Nalungkot naman si Mo Shanshan. Ito'y nakakagulat, pero totoo, maliit na halaga lamang ng mahahalagang enerhiya ang natitipon sa Zuan Yuan Chalcedony, at ang iba pa. Ngunit sa sandaling ito ay natuklasan ni Chumo kung saan nagmumula ang makapal na enerhiya ang lumabas sa kabila at sabay hinawakan niya ito. Agad naman nalaman nito na tulad ng taguan ng 10,000 taon na espiritual na kakanyahan mayroong isang puwang na nakatago ng isang natural na hadlang. Nagsaad din si Mo Shanshan na ito ay isang likas na hadlang, dapat mayroong isang lihim na kayamanan sa likod nito, dahil nandito na sila, pumasok na sila at tingnan. At agad silang pumasok na walang alinlangan. Subalit nakaramdam naman na malakas na enerhiya si Chumo kaya sinabihan niya si Mo Shanshan na pag-ingat ito. Bigla silang sinalubong ng malakas na hangin at enerhiya, nakita naman ito ni Mo Shanshan kung saan ito nagmumula, at agad niya itong nalaman na ito ay Boundary Origin Stone. Ito ay isang Boundary Origin Stone. Isang espiritual na kayamanan na maaaring ipanganak na may kapanganakan o pagkawasak ng isang maliit na realm, na naglalaman ng pinagmulan ng realm na ito, at nagpapahintulot sa katawan ng tao na maunawaan ka ng mga pagbabago sa space. Agad naman nagsalita si Mo Shanshan at sinabihan niya si Chumo na may talent siyang space. Noong nakikipaglaban siya sa kakaibang Golden Winged Poisonous Fox kanina, nakita siya nito na ginamit niya ang kanyang space transfer skill. Ipinaliwanag naman ni Chumo na nasa level 2 pa lang ang kanyang space talent at hindi pa niya ito nakakabisado. Agad naman sinabi ni Mo Shanshan ay napakahusay ng kanyang talent at umabot na ito sa level 2 ay talagang nakakamangha. At sambit pa nito sa kanyang sarili na ipinakita ng mga talento ng bilis at oras ang mga maalamat na nangungunang talento. At sa hindi inaasahang pagkakataon, na si Chumo ay ang kanyang talent ay umabot na sa 2nd antas. Hindi ba ibig sabihin nito ay maaari na siyang magkaroon ng dalawahang kakayahan ng pagbabalik loob at pagdama? Mabuti na lang at maagang nakipag-ugnayan sa kanya ang alyansa ng Merchant ng Jade. At dagdag pa nitong sinabi kay Chumo na may mga mahahalagang enerhiyang bagyo na umiikot sa labas ng hangganan ng pinagmulang bato upang protektahan ito. At ang anumang buhay na nilalang na lalapit ay sisirain ng mga ito. Mayroon lamang kalahating metro sa paligid ng hangganan ng pinagmulang bato kung saan walang mahahalagang enerhiyang bagyo. Kung wala ang kakayahan sa paglilipat ng espasyo, imposibleng dumaan sa bagyo para makuha ang Boundary Origin Stone, kaya nakatadhana itong pag-aari ni Chumo. Kung ang isang tao na walang talento sa kalawakan ay gumagamit ng Boundary Origin Stone, ang tsansa na magkaroon ng isang space talent ay mas mababa sa 1 sa 1,000. Ngunit kung gagamitin ito ng isang taong may talento sa espasyo, mapapabuti nito ang kanilang talento ng 100% at sinabi niya na sa kanya na ibibigay niya sa kanya ang lahat ng mga lihim na kayamanan maliban sa Zuan Yuan Chalcedony. Agad naman nagpasalamat si Chumo sa kanya sa pagiging mahinhin nito sa kanya. Dahil dito ay ginamit na niya ang kanyang space transfer, at bigla itong napunta sa Boundary Origin Stone at malapit na niya itong makuha. Subalit sa kanyang paghawak ay biglang nanlaki ang kanyang mata, dahil nakita nito ang mga halimaw sa kanyang isipan. Napahawak na lang ito sa kanyang ulo dahil bigla na lang itong sumakit at sabay itong nag-crack sa sandaling nakuha niya ito,
agad naman na nakabalik si Chumo habang hawak nito ang Origin Stone. At agad din naman siyang binati ni Mu Shanshan sa pagkuha ng Boundary Origin Stone. Subalit ipinaliwanag naman ni Chumo kay Mu Shanshan na sa sandaling nakuha niya ang kanyang mga kamay sa Boundary Origin Stone ay tila naunawaan niya ang sikreto ng lihim na kaharian na ito. Ang mga mabangis na hayop na advanced ay sumisipsip ng malaking halaga ng vital energy na nagdulot ng mga bitak sa Secret Realm Shell na naging dahilan upang ito ay bumagsak, kaya ang mabangis na hayop ay mapipilitan lamang na pigilan sa level 2, ngunit hindi na sila mapipigilan pa. Napahawak naman sa bibig si Mu Shanshan. At wika nito na sa madaling salita, ang mabangis na hayop dyan ay talagang nasa level 5 ang lakas. Naging seryoso naman ang ating bida at sinabihan niya si Mu Shanshan mas mabuting ay absorb nila ang Zuanyuan Chalcedony at Boundary Origin Stone dito ngayon para ma-maximize ang kanilang lakas. Una, dahil ang lugar na ito ay nasa loob ng natural na hadlang na nilikha ng Boundary Origin Stone. Mas malamang na maabala ito sa mga pag-atake. Pangalawa, tiyak na magkakaroon sila ng isang mahigpit na labanan sa unahan nila. Kaya ang pagtagumpayan ng kanilang mga pisikal na limitasyon, ngunit hindi ang pagbagsak sa kaharian ay ang pinakamahusay na paraan upang mapabuti. Ngunit ang mga mungkahing ito ay nangangailangan na pareho silang magtiwala sa isa't isa kung hindi ito maginhawa kay Mu Shanshan. Subalit ngumiti naman si Mu Shanshan at sambit nito sa kanyang sarili na ang pagmumuni-muni ay karaniwang nangangailangan ng isang tao na umatras mag-isa. Medyo mapangahas sa kanya na magmungkahi, agad naman na pumayag si Mu Shanshan na nagtitiwala siya sa kanya tulad ng kanyang sinabi. Ang tulad daw ni Chumo ay napaka-interesadong tao. At makalipas pa ng ilang minuto ay makikita natin silang nagma-meditate. Agad naman sinabi ni Chumo sa system na kalkulahin ang kanyang combat data. Agad naman lumabas ang system pagkalkula ng halaga ng labanan. Pangunahing lakas ng host, 202,701 Jin. Ang nasira na pisikal na limitasyon ay maaaring itaas sa 500,000 Jins. Ang katangian ng host ay pinahusay na lakas 878,650 Jins, ang pisikal na limitasyon na nasira ay maaaring itaas sa 2,000,000 Jins. Wika naman ni Chumo sa kanyang sarili na ang kanyang pisikal na limitasyon ay nasira, at ang kanyang pangunahing lakas ay itinaas sa 500,000 Jins, pagkatapos ng pagpapahusay sa kanyang mga katangian, kahit na ang late-stage martial artist ay hindi nakatugma para sa kanya. May oras pa, maaari niya ring i-fuse ang Boundary Origin Stone at tingnan kung ano ang magiging improvement nito sa kanyang space talent. At sabay inilabas nito ang Boundary Origin Stone sa kanyang storage bag. At saad nito sa kanyang sarili kung paano gumagana ang bagay na ito, dapat ba niyang i-activate ito gamit ang sarili niyang enerhiya. Ngunit sa hindi niya inaasahan ay biglang naglabas ito ng liwanag na nakakasilaw habang pinagmamasdan niya ito. At sabay biglang napunta ito sa kalawakan na napuno ng mga bituin na kanyang ikinabigla. Agad naman na pumasok sa kanyang katawan ang makapal na enerhiya ng Boundary Origin Stone, matapos niyang maabsorb ang enerhiya na ito ay nakaramdam ito ng pagbabago sa kanyang katawan. Subalit sa oras na ito na nakabalik na rin sa kanyang kamalayan si Chumo. At tanong nito sa kanyang sarili kung anong lugar yon. At ang nangyari kanina lang, ay sumanib sa kanyang katawan yung starlight na yun, ngunit biglang nagbigay ng reaction ang hawak nitong Origin Stone at ito'y nag-crack. At ilang segundo lang ay unti-unti na itong nawawala, hinawakan nito ang kanyang dibdib at nagtataka siya kung gaano kalaki ang pagbuti ng kanyang talento sa espasyo ngayon. Agad lumitaw ang sistema. Ang box ng system. Binibilang ang mga istatistika ng katangian ng host. Target Chumo pangangatawan. Advanced Cultivation Physique Talent. Advanced Sword Cultivation Talent. Bronze Realm Low-Level Wind Attribute Talent. Superior Thunder Attribute Talent. Superior Space Attribute Talent. System Box. Space Talent Analysis Target Chumo Space Talent Skills. Pace Perception sa loob ng radius na 100 metro mabilis na ilipat ang anumang punto sa hanay ng Perception Portable Space, mag-imprenta ng apical mark sa katawan at magbukas ng portable space.
Ang pinalawak na hanay ng pangunawa at paglipat ay nakikita din ng portable space na ito ay medyo kawili-wili. At makikita natin ang kanyang kamay na meron itong inililabas, ito ay ang kanyang space imprint. Ngunit sa kanyang ginagawa ay nanginginig ang kanyang katawan dahil ngayon lang niya ito susubukan. At kanyang susubukan na i-inject ang kapangyarihan ng space imprint. At ilang segundo pa ay kanyang napalaki ito. Sa kanyang kasalukuyang realm at antas ng talento sa space. Kaya niya lang mag-inject ng ganoon kalaking space power. Sa oras na ito ay mayroong halos 20 cubic meters ng bilis na hindi na rin masama, sa hinaharap. Habang bumubuti ang kanyang antas at talento, maaari ding palawakin ang espasyong ito. Subalit biglang napalingon si Chumo sa kanyang likod matapos makita niyang natutuwa si Mushanshan. Dahil nahigitan niya ang kanyang pisikal na limitasyon ng martial arts. Ang kanyang pisikal na lakas ay nadagdagan ng isa pang 100,000 jin, ngayon na may 300,000 jin ng pisikal na lakas, maaari siyang makapasok sa martial arts master realm. Sa kasiyahan naman ni Mo Shanshan ay biglang naputol sa labis nitong gulat nang matapos siyang batiin ng ating bida. Nagising si Chumo mula sa kanyang pag-meditate ng mas maaga kaysa sa kanya. At nandito siya sa buong oras. Ngunit nahihiyang sinabi ni Mo Shanshan hindi siya nito napansin. Masyado siyang nasasabik na lumampas sa kanyang mga limitasyon. Kakaiba, kahit ngayon, sa palagay niya ay nagbibigay siya ng napaka-ethereal na vibe, kung hindi daw niya siya kinausap, siguradong hindi siya nito mapapansin. Subalit hindi naman ito pinansin ni Chumo bagkus hinawakan nito ang kanyang baba. At sinabi nito ay dahil sa pagsasanib ng Boundary Origin Stone, na may parehong pinanggalingan sa Secret Realm na ito, at ngayon ay mayroon din siyang aura ng Secret Realm na ito. Ngunit magsasalita sana si Mo Shanshan. At biglang naramdaman nila na may kakaibang nangyayari sa labas na kanilang ikinabigla. Sa kabilang banda, makikita natin ang kanilang kasamahan na nakikipaglaban sa mga ferocious beast. At tinamaan naman sa braso ang lalaki dahil hindi na niya nagawang umiwas pa. Napaluhod na lang ito sa lupa habang hawak nito ang kanyang braso. At agad naman siyang nilapitan ng kanyang kasama at tinanong nito kung ayos lang ba siya. At biglang may naramdaman ito sa kanyang likod at ito'y napabalikwas ng tingin at nakita nito ang isang ferocious beasts. At ginamit ito ng beast para umatake gamit ang matulis nitong kuko habang nakababa ang kanilang mga depensa. Ngunit bago man tumama ang kamay nito ay maririnig natin ang sky-splitting blade na ginamit ng lalaki na tumama sa braso ng beast para ito'y maantala sa kanyang pag-atake. Sa nangyaring ito ay nabigla naman ang dalawa dahil nakaligtas sila sa kamay ng beast. Sa kanilang paglingon ay sumambulat sa kanila ang ating bida na kasalukuyang kinakaharap na nito ang isang ferocious beast. Hindi naman sila makapaniwala na tumaas na naman ang kanyang lakas matapos lang ang ilang oras.